I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Everyone, hello universe, it's me again. Shoutout sa inyo mga kababayan. But anyway, mayroon tayong upload videos, updates tungkol dito kay Kiko Barsaga. Bakit nga ba ganyan ang kinikilos niya? He is not guys, well, he is not well, no? Parang siya parang kiti-kiti, no? Wala siyang pakundangan magsalita. Marami po siyang masasagasaan. So, I think yung mga taga Dasma, ngayon naiisip nila ang buong katotohanan tungkol dito kay Congressman Barsaga, na supposed to be, hindi dapat ito ihalal. Kasi, medyo dapat ito magpatingin sa psychiatrist mga kababayan. Ano ba ang problema ng magulang niya kung bakit hindi nila naagapan ang kanyang kanyang pagkatao, ang kanyang aksyon, since sana nung maliit pa siya, inagapan nila. Hindi nila dapat pinabayaan na ganito kaarugante ang mga kinikilos niya. Kasi ang isang congressman, lalo na pag professional ka, hindi ganito ang ang klaseng pagkatao. Ang ibang congressman kasi medyo makita mo may paggalang, at disente kung magsalita, very professional, because they are all professional naman. Kasi congressman mga yan supposed to be maganda yung pakikitungo mo sa kapwa mo. So tanging bukod nga ito si Kiko Barsaga, yung kanyang behavior na talagang may pagkaisip bata, nga mapuro lang utak, kulang-kulang, sabi ng iba may sinto-sinto, ang iba naman may sayad. So ngayon mayroong pinos dito si Sir Ramon Tulfo tungkol po dito kay Kiko Barsaga. Ano ba po ang problema ng batang ito, yung kanyang mga kinikilos? Ito ba may sakit o etc. Pero may post po siya dito. Ito po yung sinasabi, So bago yan, i-research natin ano ba ibig sabihin yan. Ito, sabi po ni Mr. Ramon Tulfo dito mga kababayan, the text message below came from my friend, a well-known psychiatrist. So I think ito si Mr. Tulfo mga kababayan na-alarma din sa pag-uugali sa kinikilos ni Kiko Barsaga, mga bes, may text message daw yung kanyang friend. So nandyan, basahin po natin well-known psychiatrist. Psychiatrist ang kanyang friend. Sabi niya, Moon, how about posting in your FB page that Congressman Francisco Barsaga of Cavite should see a psychiatrist to get a clearance that he is mentally fit to perform his duty? Question mark. My personal opinion is he has yung my personal opinion niya daw, bipolar disorder. Oh my goodness. But please don't mention my diagnosis. End of the text message. Ayun. So, yung personal opinion niya, mga kababayan, sabi niya, he has, mayroong siyang bipolar disorder. Oh my goodness. Medyo delikado yata ito, Correct me if I'm wrong. So, ibig sabihin, sa mga ganyang kinikilos, opinion niya, mayroon siyang bipolar disorder. Oh my goodness. Sabi dito, so, let's sympathize with Barsaga for bringing shame on himself. Yes. Nakakahiya naman yun, di ba? Mismo ikaw, sa pagkatao mo, sinisiraan mo yung kredibilidad ng pagkatao mo. Di ba? Pinapahiya mo yung sarili mong pagkatao. Kasi walang habas itong paninira niya. Lahat tinitira niya. 'Di ba pati ang pangulo tinitira niya. Sabi niya,
he most often doesn't know what he's doing or saying. Ayan. Kaya nga, sabi ko, 'di ba? Walang pakundangan Basta lang sat-sat siya ng sat-sat. Hindi niya alam kung anong pinagsasabi. Alam niyo guys, mabuti nga hindi siya nakakahanap ng taong katapat. Pero pag mayroong taong katapat ito, baka basag ang nguso nito. Sigurado 'yan. Oo. Sabi dito, which remind us of another politician who's most probably bipolar because she has extreme mood swing. Parang kilala ko. Diba? I think that's, guys, that's someone I really observing of her behavior in the past years. That she always act like tantrumize. The way she talk. Especially that someone he really want to destroy, like President Marcos Jr. and Speaker Martin and also the others, di ba? Sabi nito guys, I think, guys, you know what I mean? Ayan sabi dito, which remind us of another politician who most probably bipolar because she has extreme mood swinging. Yeah. So, I think guys, sa tingin ko sa mga ganito, they have like this kind of behavior. Kasi I researched something that when you are overdose mga bes, taking something, alam nyo kung ano ibig sabihin, yung ugali mo parang nagbabago, nagsasabi ng hindi ka nais, yung parang yung ugali niya na magsasalita siya na walang pakundangan, yun ang ibig sabihin. Because too much taking something. Alam nyo naman yun. Na overdosing guys. Doon sa mga gamot na, pinagbabawal. 'Di ba? Ganun In short, bumabatak. Parang ganun ang dating sa akin. In my own thinking lang, sabi po dito, tuloy, this politician who has a large constituency that would die for her and therefore loneliness like her, spouts garbage when she's crazy and laugh out loud in her lucid moment. Oo, totoo yan. Sometimes I'm observing something, I'm observing her, parang ganun na nga. I think, mayroon siyang bipolar type disorder, mga kababayan. Yung mga ganitong klaseng tao, 'di ba? Matindi ito, mga bes. Ito talaga si Sir Ramon Tulfo kung anong pinagpo-post niya. Ayan, Naku. Ayan, guys. Ano po ang kapalagay nyo? Ano po ang komento nyo dito? If you say bipolar, ibig sabihin, very popular. Itong tao. Ay, nako, mga kababayan. Nako, ito pala yung yung mga taong bipolar. Ay, ganun ba yun? Well, anyway, what is bipolar disorder? Okay, ito. Tingnan nyo to, Basahin po natin para kompleto detalyado, okay? Sabi dito mga kababayan, narito ang halimbawa ng pagpapaliwanag sa Tagalog tungkol sa bipolar disorder. Ang karamdamang bipolar ay isang seryosong sakit sa pag-iisip. Nalokring ako mga beswa. Tuloy, kung saan ang isang tao ay nakakaranas ng matitinding pagbabago sa mood. Wow, she has like this mga bes. Not only Kiko Barsaga, I think, no?
tuloy, mula sa pagiging sobra-sobrang saya o sigla, manic episodes hanggang sa pagiging malungkot at walang pag-asa. Depressive episode. Yes, totoo 'yun, 'di ba? 'Di ba mga kababayan, pag depressed ka, ha? Nagkakaroon ka ng ganitong klaseng pag-uugali. Yung mga bipolar attitude. Hala kayo mga beswa. Tuloy. Paniwalag sa mga yugto, sabi dito mga beswa, manic episode konektado sa kahibangan. Ay! Kahibangan. Gustong makaupo sa palasyo. My goodness, yung mga taong ganyan, masyadong nahihibang, atat na atat baga, no? Sa yugtong ito, ang isang tao ay maaaring makaramdam ng labis na saya pagka masigla o pagkagalitin. Magagalitin ito guys ha. Mataas ang kanyang enerhiya, mabilis magsalita, at madalas ay may mga idea na parang hindi makatwiran. Hala kayo. I really sure guys, no. I've been observed this politician, no. She has like this kind of yung madalas ay may idea siya na parang hindi makatwiran. Hala kayo mga bes, anyari. Hala, so you mean she have a bipolar behavior. Oh my goodness. Ito pa. Sabi dito, depressive episode konektado sa kalungkutan. Kabaliktaran naman ito, kung saan ang pakiramdam ay matinding kalungkutan, kawalan ng pag-asa at kawalan ng interes sa mga dating kinagigilawang gawain. Wow! Grabe! Antindi. That's why she is tamad, no? I think she has no achievement. 'Di ba? I think pag ganitong tao, 'di ba? Pag ganitong tao, hindi siya talaga magkakaroon ng achievement. Ang tawag doon, mga kababayan, Siyempre, bipolar tamad disorder. Ay, kalorky ay. Ito, tuloy. Mga katangian ng bipolar disorder sa Tagalog, ayan na. Shout out sa inyo mga kababayan. Sabi dito, mga katangian ng bipolar disorder sa Tagalog, pagbabago sa mood. Ayan na. Well, I think the humankind, mga kababayan, we have like this naman, di ba? Na mayroon sometimes our mood is bad. And of course, mostly our mood is very happy. Di ba? Pero not to the point na every day you have a mood like this, di ba? Like bipolar mood. Siyempre, lahat naman tayo. Mayroon naman tayong mayroon tayong mga side na ganyan, di ba? Pero sometimes naman. Pero when I saw this politician, as I said, I've been observed her. I think her mood is always like this. What I mean is, well, she has a bipolar mood. Naku, naloko ako mga beswa. Ayan, ulitin natin. Ito ang pinakamalaking, mga katingaan bipolar sa Tagalog. Pagbabago sa mood, ito ang pinakamahalagang sintomas. 'Di ba? Kung saan ang mood ay biglang nag-iiba mula sa sukdulang saya patungo sa sukdulang lungkot. Ayan. Mayroon yan mayroon po yan si Kiko Barsaga. According to Congressman Pono yesterday, in his press conference, sabi niya in public, sometimes si Barsaga daw tahimik. Nandoon lang sa nakaupo tahimik. Hindi nagsasalita. Tama. Parang parang tugma ito sa kanya, no? Biglang nag-iiba ang
Iba mula sa sukdulang saya patungo sa sukdulang lungkot. Ayan. Pagbabago sa enerhiya. Ayan. Nagkakaroon din ng pagbabago sa antas ng enerhiya. Abo, masyadong energetic mga bes. Sa manic episode, sabi dito, sobrang taas ng enerhiya. Samantala, sa depressive episode, nawawalan ng gana at enerhiya. Yung pabago-bago. Diba? Yan Tuloy. Pagbabago sa gawi at sa aktibidad. Nakakaranas din ng pagbabago sa mga gawi, antas ng aktibidad at pag-iisip. Oh my goodness. Oy, grabe pala. Ito, mga uri ng bipolar disorder. Ayan Sabi dito mga beswa, according to our research. Yan. Yan mga uri. Bipolar disorder. Bipolar ay isang uri kung saan may hindi bababa sa isang manic episode. Bipolar 2. Isang uri kung saan may hypomanic episode. Mas mababa sa manic episode. Episode at depressive episode. Ayan Number 3. Cyclotimic disorder. Isang uri kung saan may mga pagbabago sa mood na mas banayad ngunit patuloy at pangmatagalan. Delikado ito mga bes. Ay, nako, matindi ito mga kababayan. So ito mga bes, similar din doon sa binasa natin, pero ito, basahin din po natin Sabi dito, mula sa pagiging sobrang energetic at masayahin tungo sa biglang pagka-depress, ang mga tao may bipolar disorder ay nakakaranas ng hindi pangkaraniwang pagpalit ng mood. Ito ay may malaking epekto sa kanilang pang-araw-araw na gawain at pakikitungo sa ibang tao. Wow! Yun din akma ito kay Barsaga. See? Ito pa. Sa kabila ng kondisyon ito, maari pa rin bang magkakaroon ng successful na relationship at career ang mga taong may bipolar disorder. So, tuloy natin. So, ito po mga kababayan. Bagamat alam po natin yung sintomas, pero dagdagan po natin. Baka mayroon kayong ganito guys Sintomas ng bipolar disorder. Mahalaga ma-recognize ng maaga ang bipolar disorder. Symptoms, ito ang susi para mabigyan ng tamang treatment ang taong nakaranas nito. So, I think guys, yung mga sinasabi nila, mahirap din pala pag sobra ang saya mo, nauuwi sa hindi maganda. At mahirap din naman pag sobrang lungkot. Ganun din ang epekto, 'di ba? So, ang tanong, saan ka lulugar, 'di ba? Dapat balance, ganun ba 'yon? Sa sobrang kasayahan, parang ganun ang patutungo nun, magiging bipolar ka. Pwede ka, di ka naloka. Yung iba nga, pag nakakita ng malaking pera, halimbawa, like for example, magkakaroon ng maraming pera, talagang mapansin mo sa sarili mo, sa sobrang tuwa mo, saya, Pero hindi mo rin pala nalalaman, baka mamaya, sa sobrang saya mo, nauwi ka na sa bipolar. Ayan, Sabi dito mga kababayan, sa tamang treatment, ang sumusunod ay ang mga warning sign ng bipolar. Warning sign ng bipolar Ito. Hindi pangkariwang galit, overconfidence o labis ng tiwala sa sarili. Madalas na pagiging malungkutin, impulsive behavior o pagbigla-biglang pagdesisyon. Pagiging moody o papalit-palit ng mood, pagkalito, hirap sa pag-focus ng atensyon. Ayun. Ang depression na bahagi ng bipolar disorder ay madalas nanggagaling sa stressful circumstances or traumatic events. Ayun. Yung iwasan nyo magiging stress, guys. Kontrolin nyo, lahat naman ng problema may solusyon. Pero kung hindi mo solusyonan ang problema, like for example yan,
stress mo ng i-stress, maaring magkakaroon ka ng bipolar. So, kailangan agapan mo yun. Don't too much stress, di ba? Find a way kung paano mo ma-solve ang problema. Isa sa mga dahilan yan kung bakit nagkakaroon tayo ng stress dahil po sa problema. Ano bang problema na number one? Like for example, yung financial sa pamilya. Ang dami no? So, sabi po dito, stress, circumstances, or traumatic. Ayun. Kailangan sa mga bata, kailangan magiging aware ang mga magulang, no? Like Kiko Barsaga, baka hindi naagapan, ano? Traumatic, o yun, trauma. Always ingatan ng mga anak. Events, ayan, traumatic events. Ito ay maaring mabigyan ng lunas sa tulong ng medication, therapy, o ito, para magkaroon ng lunas, medication, therapy, at pagtulong sa pasyente na manage ng maayos ang stress o trauma. O, 'di ba? Alam nyo naman kung ano ang example ng trauma, mga kababayan. 'Di ba? Lalo na po yung mag-asawa. Tapos yung mister niya, binubugbog na yung misis niya sa harapan ng anak. That is one of guys, trauma sa bata. So ingatan po 'yan, no? Kailangan pag nag-away, doon kayo sa kwarto. Doon kayo magbugbugan. 'Di ba? Wag sa harapan ng bata. Magkakaroon ng trauma 'yan. 'Di ba? Ngunit iba pang kaso para sa mga taong mayroong genetic predisposition. Kapag ang mood disorder ay namana, malaki ang posibilidad na nasa kanila na ang disorder na ito habang buhay. Hala! So, ibig sabihin, mana-mana pala ito. Naalala nyo po guys, si Congressman Barsaga, na kung saan isa sa mga congressman na naglilitis sa ABS-CBN. Did you remember that time? Kasama si Secretary Remulla at saka si Congressman Marcoleta that time. Yun po si Congressman Barsaga. Tingnan nyo kung paano magsalita yun, mga bes. So I think wala naman siguro sa bipolar disorder. Baka, yun nga, mana-mana. Well, baka mayroon. Hindi natin alam. So, mana-mana pala yan. No? So, magaling naman yung abogado si Congressman Barsaga. Magaling nga magtanong yun Napakagaling niya po yun. Kung mayroon ang isang tao ng mga sintomas ng bipolar disorder, mahalagang magpatingin at kumonsulta sa mga psychologist o psychiatrist para mapayuhan sa tamang paraan ng pag-manage ng kanilang mental disorder. Importante rin ang mga maintain ng health lifestyle, maayos na diet, tamang tulog, regular na ehersisyo at stress management. Importante rin ang support ng mga mahal sa buhay. Ayan, yun nga sabi ko, 'di ba? Para manumbalik ang physical, mental at emotional at function sa buhay ng isang tao may bipolar disorder. Ayan na, guys So, yun. So, yun ang ibig sabihin ng bipolar disorder. I think, magiging maingat tayo sa pagpapalaki ng mga anak natin. Well, ako, I'm glad na okay naman yung mga anak ko, mga beswa. Hindi naman na walang trauma, ika nga. So, ayan. So, yun mga bes, ano po ang komento nyo tungkol dito? Ayan. Kaya ingatan ang sarili. Huwag masyadong too much stress. Dapat i-manage nyo yung sarili nyo na magiging normal kayo. Kasi minsan, pag sa sobrang stress mo, hindi mo nakayanan, nauuwian sa pagkabaliw, di ba? So, okay, bipolar disorder, mamaya, yung bipolar na yan, mas matindi ang balik niyan. Pag too much stress, hindi mo na control, nilalamon ka ng stress mo sa problema, hindi mo kayang solusyonin, nauuwi sa pagkabaliw yan di ba? So, yun guys, ang aking pinaka-latest updates. Ang source natin, si Mr. Ramon Tulfo. Ayan. See you again on my next upload. Bye, and baboos. God bless, Philippines.